Kinwestiyon at binatikos naman ng ilang public officials ang 2 buwang bakasyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa labas ng bansa. Ang ilang kapwa mambabatas na patanong hinggil sa haba at timing ng biyahe nito. Si Dane Gulimlim, una sa balita. Pinagpapaliwanag ng palasyo si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte hinggil sa 2 buwang bakasyon nito sa 17 bansa mula December 15 hanggang February 20, kabilang na ang the Netherlands. Ayon sa palasyo, bagamat karapatan ng isang kongresista na mag-request ng biyahe abroad, dapat nila itong maipaliwanag na maayos sa mga nasasakupan. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Kinumpirma ng House Secretary General na may travel clearance request si Congressman Duterte. Giit naman ng kampo ng kongresista, naglik lamang umano ang dokumento at hindi sila ang naglabas nito. Sa sulat na naka-address kay House Speaker Faustino Bojoy III, sinabi ni Duterte na sarili niyang pera ang gagastusin at makikilahok siya sa mga sesyon ng Kamara sa pamamagitan ng virtual participation habang nasa abroad. Ayon sa ilang mambabatas, kailangan din umanong tiyakin na haharap ang kongresista sa anumang posibleng investigasyon habang wala siya sa bansa. So hopefully within the 2 months po na wala siya, pagka nagpatawag for example yung pong Office of the Ombudsman ng further proceedings on Davao City projects, magpakita ho si Congressman Duterte sa Ombudsman. May mga komisyon din sa haba ng biyahe ng opisyal at sa timing nito. Well, ano ba siya? Kinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit ang trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. At ang pinaka-basic, of course, ay pumasok sa Kongreso. Well, kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan. Dagdag pa ng iba pang kongresista, hindi pangkaraniwan para sa isang public official ang bumiyahe ng ganito katagal at sa napakaraming bansa. Ikaw ba, pag tinanong kita, pupuntahan mo ng 17 countries? I mean, this is not something normal that we see regularly from House members. I don't know kung travel ba ito, leisure or with family or official business. Ayon pa kay Representative Dino, malinaw sa rules ng Kamara na may formal na proseso sa pagdaraos ng virtual sessions at hindi sapat ang simpleng panonood ng livestream para maituring na attendance. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Dane Gulimlim, alauna sa balita, Congress TV.